Isang mapagpalayang araw po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay may kinalaman po, no, sa equipment na kailangang taglayin ng ating mga security personnel, no, while in the performance of their duty, no, as private security professional. Okay. So, ito po ay matatagpuan natin sa section 207, no, under Rule 49 ng Republic Act 11917, no? Equipment requirements, okay? So, under Rule 207, Equipment of Security Personnel, no? Sabi po rito, the following are the standard equipment that shall be in the possession of a security guard, watchman, while performing his or her duties. Okay? Number 1 dito, nightstick or baton, o baton, di ba? Nightstick, so yun yung batuta, no? Whistle. Okay? Yung silbato o pito, di ba? Number 3, timepiece. Okay? So, yung inyong relo. No? So, dapat to, may nakalagay dito, open close parenthesis, synchronize. Synchronize saan? Doon sa relo ng inyong kliyente, kung saan kayo naka-duty. So, dapat naka-synchronize yan doon. So, timepiece, ha? 4, writing pen. Di ba? Okay, ball pen, no? Usually, ang pinapagamit po dyan, black ball pen. Okay? So, kahit na anong kulay, basta black. Okay? So, yan po yung usually pinagagamit, no? Kasi sa iba pong mga establishment, no? Para lang din aware, bakit black ball pen lang po yung pinagagamit usually sa security? Kasi sa iba pong mga establishment, meron po silang color-coded na ball pen. So, part po yan ng security when it comes to documentation, yung mga signing of documents. So, pagka, let's say, makita na ang ginamit na ballpen sa pag-check ay ganito, green, or ganito, blue, or red, ibig sabihin, or violet, ibig sabihin, merong particular na departamento na gumagamit po nun. Okay? So, writing pen, number 5, notebook and duty checklist. O sabi rito, dahil tayo ay nasa age of technology, may open close parenthesis, electronic or not. Okay, depende po yan sa kliyente o sa inyong security agency kung nag-i-issue sila ng electronic na, di ba? Minsan kasi sa ibang mga establishment, mayroong mga e-notebook na ginagamit, no? Na ini-issue sa mga security personnel. So number 5, notebook and duty checklist. So sabi dyan, electronic or not. Wala akong problema ron. Okay? Flashlight. So of course, no? Lalo na sa gabi. Okay? So kung yung gwardiya sa gabi may flashlight, dapat kung kailangan mag-ikot, hindi lang tayo aasa ron sa flashlight niya, no? So dapat either yung kliyente or yung security agency mag-issue ng searchlight, lalo na depende doon sa area ang iniikutan. Okay po? No? First aid kit. Okay po? So automatic yan dapat. And of course, service firearms as required. Bakit po nakalagay doon open close parenthesis as required? Kasi po may mga pwesto, may mga kliyente, may mga security posting na hindi naman po nire-require ang paggamit or paghahawak ng baril. Lalo na kung halimbawa duty kayo sa mga public places na masyadong napakaraming tao, kung minsan depende po sa kasunduan ng kliyente at ng agency, kung minsan hindi ina-allowed, no? Minsan naman meron. So dito nakalagay lang dito service firearms as required either by the client or by the security agency. Okay? And of course, lastly, handcuffs, no? Posas, di ba? So in case of emergency, under the provision of the force continuum under section 255, no? So maaring gamitin ng posas, no? To neutralize or to pacify the aggressor. Okay? So under naman po ng section 210, no? So nakalagay dito special and other equipment. So dito po labas doon sa mga personal na gamit ng mga security personnel. So meron dito add special and other equipment. Depende na po ito doon po sa requirement ng inyong mga kliyente. So number 1 dito, no? Sabi to apart from the standard equipment, kasi yung naunang discuss natin, standard equipment.
So apart from the standard equipment, other equipment may be issued to the private security professional as determined necessary following the client contract requirement. So ito po, maaaring stipulated sa contract, kaya dapat i-issue ng agency. Okay? Provided that the private security professional shall have acquired the prior training, knowledge on the proper use of the same, but not limited to the following. So number 1 po, okay, metal detectors. No? So number 2, electronic and or communication devices. May mga client po ngayon, nire-require na yung mga Android phone sa kanilang mga security personnel, especially po sa mga detachment commanders or yung mga officer in charge. Bakit? For documentation purposes. Diba? Minsan, hindi kasi kung yung dati, yung mga cellphone na di keypad, medyo limited ang kayang gawin, di ba? Samantala ngayon, pagka Android, so right there and there, real time, may nangyari, pwede mong picturean, pwede mong videoan, send agad sa GC. Yung mga group chats ng mga, di ba? Mga bossing, di ba? So, automatic po yan. May mga Viber, may Messenger, depende. Okay? So, stun devices. So, less lethal weapons and rubber bullets, less lethal projectiles. So, yan po yung paggamit ng stun guns. At yung mga nakikita po natin minsan sa pelikula, especially mga foreign movies, yun nga, yung parang meron silang rubber bullets. Baril din, tapos ang bala parang Okay? So, rubber bullets. Ballistic vest. So, doon sa mga highly critical areas, gumagamit ng ballistic vest. Protection, siyempre. Di ba? So, especially, siguro makikita niyan doon sa mga highly critical areas o kaya yung mga, let's say, mga minahan na medyo iba yung dating ng iba sitwasyon, di ba? May mga taong labas pa. Okay? And of course, other equipment as may be required. Okay? So, yan po yung equipment, of course, yung functionalities niyan dapat maayos as determined by the private security agencies under Section 209. At yung issuance of equipment, so ito yan po ay ini-issue dapat po ng private security agencies. So kasi po, sila ang kakontrata ng kliyente. So nakalagay dito sa Section 208, the private security agency, company guard force, government security force shall have the responsibility of ensuring the availability and issuance of the equipment to its posted personnel. Okay po? So, yan po yung ating munting ibabahagi ngayon, So, muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.